Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na muli tayong binigyan ng pagkakataong magkita-kita sa umaga na ito. Sa simula ng isang bagong araw na puno ng pag-asa, puno ng mga pagpapala at puno ng walang hanggang habag ng ating makapangyarihang Diyos. Salamat sa Kanya sapagkat ginising niya tayo ngayong umaga, binigyan tayo ng hininga ng buhay at muling ipinakita sa atin na ang Kanyang awa ay bagong-bago bawat umaga. Walang katulad ang ating Diyos na patuloy na nag-aalaga sa atin, na patuloy na nagmamahal sa atin kahit maraming pagkakataon na tayo ay bumabagsak at nagkakasala. Ngayong umaga na ito, nais kong batiin kayong lahat ng buong init ng puso, sapagkat alam kong bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang pinagdaanan, may kanya-kanyang laban, at may kanya-kanyang hamon sa buhay. Ngunit nandito tayo ngayon, magkakasama sa presensya ng Diyos upang humingi ng Kanyang gabay, ng Kanyang lakas at ng Kanyang pagpapala para sa araw na ito. Ang umaga na ito ay napakahalagang oras para sa bawat isa sa atin dahil ito ang simula ng lahat ng mangyayari sa buong araw. Kung paano natin sisimulan ang ating araw ay mahalaga sapagkat ito ang magtatakda ng tono, ng direksyon at ng kalidad ng ating mga desisyon at mga gawain sa buong maghapon. Kaya nga napakahalagang magsimula tayo sa panalangin, sa pag-asa sa Diyos at sa pagtanggap ng Kanyang presensya sa ating buhay. Hindi tayo dapat magsimula ng araw na wala ang Diyos, sapagkat kung wala siya sa ating pag-iisip, sa ating puso at sa ating mga plano, parang naglalakad tayo sa dilim na walang ilaw, parang lumalangoy tayo sa karagatan na walang direksyon. Ang Diyos ang ating ilaw, ang ating gabay, ang ating lakas at ang ating sandata sa bawat laban na ating kinakaharap. Ngayong umaga, ang ating tema ay tungkol sa kahalagahan ng presensya ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa simula ng bawat araw. Maraming tao ang nagsisimula ng kanilang araw na hindi man lang nag-aalay ng ilang minuto para makipag-usap sa Diyos, para magpasalamat sa Kanya, o para humingi ng Kanyang gabay. At dahil dito, marami sa atin ang nawawalan ng direksyon, nawawalan ng kapayapaan, at nawawalan ng lakas na harapin ang mga hamon ng buhay. Ngunit ang mga taong nagsisimula ng araw kasama ang Diyos, ang mga taong nag-aalay ng kanilang umaga sa panalangin at pagpupuri, ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng kapayapaan, lakas at tagumpay. Sila ay may kakaibang himig sa kanilang buhay, may kakaibang sigla sa kanilang mga hakbang at may kakaibang pag-asa sa kanilang mga puso. Ang ating bersikulo para sa umaga na ito ay matatagpuan sa awit 90:14, kung saan sinasabi, "Busugon mo kami sa kinaumagahan ng iyong kagandahang loob, upang kami ay mga galak at mangagsaya sa lahat ng aming mga kaarawan." Napakaganda ng bersikulo na ito dahil ipinapakita nito na ang Diyos ay handang busugain tayo ng Kanyang kagandahang loob tuwing umaga. Hindi lamang konting biyaya, hindi lamang kaunting habag, kundi busog na pagpapala at pag-ibig ang Kanyang inilalaan para sa atin. Ang salitang busugon ay nangangahulugang punuin ng husto, ibigay ng sagana at ilagay ng marami. Ito ay parang isang hapag na puno ng masasarap na pagkain na sapat para pakainin ang buong pamilya at may sobra pa. Ganito ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi siya kuripot, hindi siya maramot, kundi mapagbigay, mapagmahal at laging handang magbigay ng higit pa sa ating pangangailangan. At ang kagandahang loob na ito ay ibinibigay niya sa kinaumagahan, sa simula pa lang ng araw, upang tayo ay magkaroon ng lakas, sigla at kagalakan sa buong araw. Kaya ngayong umaga, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na samahan ninyo ako sa panalangin ito. Huwag ninyong pabayaan ang mga minuto na ito dahil ito ay mahalaga para sa inyong espiritual na paglaki, para sa inyong emosyonal na kalusugan at para sa inyong pangkalahatang tagumpay sa buhay. Ang panalangin
ay hindi lamang isang ritual o isang gawain na dapat nating tapusin. Ang panalangin ay isang pakikipag-usap sa buhay na Diyos, isang intimate na relasyon sa Kanya na lumilikha ng pagbabago sa ating mga puso. Kaya naman, magtabi kayo ng inyong mga abala, alisin ninyo muna ang inyong mga iniisip na mga problema at tumuon kayo sa presensya ng Diyos. Hayaan niya kayong hawakan, yakapin at pagpalain sa mga sandaling ito. Ang Diyos ay naghihintay na makausap kayo. Naghihintay na marinig ang inyong mga daing, ang inyong mga pasasalamat at ang inyong mga hiling. Kaya hayaan niya kayong lapitan ngayong umaga na ito at maranasan ang kanyang walang kupas na pag-ibig. At ngayon, habang tayo ay nagsisimula ng ating panalangin, nais kong hilingin sa inyo na isara ang inyong mga mata, manahimik ang inyong mga puso, at makinig sa boses ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nandito sa ating gitna, handang gumabay sa atin, handang magturo sa atin, at handang pagpalain ang bawat isa. Kaya ngayon, tayo ay dumalangin ng may buong tapang at pagtitiwala na ang Diyos ay nakikinig at tutugon sa ating mga panalangin. Samahan ninyo ako ngayon bilang isa tayong lumapit sa trono ng biyaya at doon ay tatanggapin natin ang tulong na kailangan natin sa tamang panahon. Ama naming makapangyarihan, Diyos ng sangkalangitan at sangkalupaan, Panginoon ng lahat ng lumikha, Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang ating tagapagligtas at ating manunubos. Ngayong umaga na ito, kami ay lumalapit sa iyong presensya na may lubos na paggalang, may lubos na pagpipitagan, at may buong pagtitiwala na ikaw ay isang Diyos na nakikinig sa mga panalangin ng iyong mga anak. Salamat po Panginoon, salamat sa walang sawang pag-ibig mo, salamat sa walang hanggang awa mo, at salamat sa walang kupas mong kagandahang loob na araw-araw naming natatanggap. Hindi kami karapat-dapat sa lahat ng mga pagpapalang ito, ngunit dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong habag, at dahil sa iyong walang kondisyong pag-ibig, kami ay patuloy na binibiyayaan, patuloy na inalagaan, at patuloy na pinagpapala. Salamat po Ama sa umaga na ito. Salamat po sapagkat ginising mo kaming muli. Binigyan mo kami ng bagong pagkakataon na mabuhay at ipinakita mo sa amin na ang buhay ay isang regalo na dapat naming pahalagahan. Maraming tao ang hindi na nagising ngayong umaga. Maraming tao ang sumakabilang buhay kagabi at maraming tao ang nasa ospital na nag-aagaw buhay. Ngunit kami, Panginoon, kami ay ginising mo. Binigyan mo ng lakas at pinahintulutan mong makita ang liwanag ng bagong araw. Salamat po sa biyayang ito. Hindi namin ito dapat balewalain, hindi namin ito dapat ipagwalang bahala, kundi dapat naming pasalamatan ka ng may buong puso at may lubos na taos-puso. Kaya ngayon, Ama, tinatanggap namin ang araw na ito bilang isang sagradong regalo mula sa iyo, isang pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, makapagmahal sa iba, at makapagdulot ng kabutihan sa mundong ito. Salamat din po Panginoon sa iyong presensya na patuloy na sumasa amin. Kahit kami ay madalas na makaligtaan ka, kahit kami ay madalas na masyadong abala sa aming sariling mga gawain, ikaw ay hindi kumakaligtaan sa amin. Patuloy mo kaming binabantayan, patuloy mo kaming inalagaan, at patuloy mo kaming pinagpapala. Ang iyong Espiritu Santo ay sumasa amin, gumagabay sa amin, at nagtuturo sa amin ng mga bagay na tama. Kaya ngayong umaga na ito, kami ay kinikilala ang iyong presensya dito sa aming gitna. Alam naming hindi kami nag-iisa, alam naming ikaw ay kasama namin, at alam naming sa bawat hakbang na aming gagawin ngayong araw, ikaw ay nandyan upang gumabay, protektahan at pagpalain. Panginoon, ngayong umaga na ito, nais naming pag-usapan ang kahalagahan ng iyong presensya sa aming buhay. Alam po namin, Ama, na walang saysay ang aming buhay kung wala ka. Walang direksyon ang aming mga hakbang kung hindi mo kami ginagabayan.
Walang kapayapaan ang aming mga puso kung hindi mo kami pinatatahimik at walang tagumpay ang aming mga gawain kung hindi mo kami pinagpapala. Ikaw ang sentro ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami may pag-asa, at kung bakit kami may lakas na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at hirap sa buhay. Kaya ngayong araw na ito, kami ay nananawagan sa iyo na huwag mo kaming pabayaan, huwag mo kaming iwanan, at huwag mo kaming hayaang maglakad mag-isa sa mundong ito. Kailangan namin ang iyong presensya, Panginoon. Kailangan namin ang iyong gabay, ang iyong lakas, at ang iyong pagmamahal sa bawat segundo ng aming buhay. Ama, tulad ng sinabi sa awit 90:14, busugon mo kami sa kinaumagahan ng iyong kagandahang loob. Ito po ang aming hiling ngayong umaga. Busugon mo kami, Panginoon. Hindi kami humihingi ng kaunting biyaya lamang. Hindi kami humihingi ng konting habag lamang, kundi humihingi kami ng busugan ng iyong kagandahang loob. Nais naming maranasan ang kaganapan ng iyong presensya, ang kasaganaan ng iyong pagpapala, at ang kalakhan ng iyong pag-ibig. Gusto naming maramdaman ngayong umaga na kami ay puno ng iyong Espiritu Santo, puno ng iyong kapayapaan, at puno ng iyong kagalakan. Kaya po, Ama, ibigay mo sa amin ang busugang ito. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig, punuin mo ang aming mga isipan ng iyong karunungan, at punuin mo ang aming mga espiritu ng iyong lakas. Alam po namin, Panginoon, na kami ay mga taong mahina. Kami ay madaling matukso, madaling maligaw, at madaling sumuko sa mga hamon ng buhay. Maraming pagkakataon na kami ay nahuhulog, maraming pagkakataon na kami ay nabibigo, at maraming pagkakataon na kami ay nalulugmok sa kawalan ng pag-asa. Ngunit ikaw, Panginoon, ikaw ay laging nandyan upang kami ay buhayin, itayo at bigyan ng bagong lakas. Salamat po sa iyong hindi mapapantayang kabutihan. Salamat po sa iyong walang sawang pasensya at salamat po sa iyong walang kondisyong pagmamahal na hindi umiiwas kahit kailan. Ngayong umaga kami ay umaamin sa iyo ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkukulang at ng aming mga kasalanan. Alam naming hindi kami perpekto, alam naming kami ay maraming pagkakamali, ngunit nagtitiwala kami sa iyong biyaya na sapat upang kami ay patawarin, linisin at bigyan ng bagong simula. Kaya ngayon, Panginoon, hinahanap namin ang iyong mukha. Hinahanap namin ang iyong presensya. Hindi kami makapaghihintay na maranasan ka, na makasama ka at na makausap ka. Ibuhos mo sa amin ang iyong banal na espiritu ngayong umaga. Hayaan mo kaming maramdaman ang iyong init, ang iyong yakap at ang iyong pag-ibig na walang hangganan. Alam naming ikaw ay isang Diyos na malapit sa mga taong may pusong mapagpakumbaba. Kaya kami ay lumapit sa iyo ngayon na may pagpapakumbaba, may pagsisisi at may pananampalataya na ikaw ay tutulong sa amin, mamahalin kami at pagpapalain ang aming buhay. Panginoon, nais din naming hingin sa iyo ngayong umaga ang iyong proteksyon. Alam po naming ang mundong ito ay puno ng panganib, puno ng kasamaan at puno ng mga taong may masamang hangarin. Maraming banta sa aming kalusugan, sa aming kaligtasan at sa aming kapakanan. Kaya po, Ama, kami ay humihingi ng iyong proteksyon. Takpan mo kami ng iyong dugo, Panginoong Hesus. Ilagay mo kami sa ilalim ng iyong pakpak kung saan kami ay ligtas, protektado at walang dapat ikatakot. Tulad ng sinabi sa awit 91:4, kaniyang takpan ka ng kaniyang mga pakpak at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay masusumpungan mo ang kanlungan. Panginoon, ito po ang aming hiling ngayong araw. Ang iyong proteksyon, ang iyong pagbabantay at ang iyong pag-aalaga ay mga bagay na kami ay lubos na umaasa at umaasam. Nais din po naming hingin sa iyo ang iyong karunungan para sa araw na ito. Alam po naming maraming desisyon ang kailangan naming gawin ngayong araw. May mga pagpipilian na kailangan naming harapin, may mga sitwasyon na kailangan naming ayusin, at may mga relasyon na kailangan naming alagaan.
Kaya po Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Tulad ng sinabi sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga tao na buong pagkatapos at hindi dumadamdam at sa kaniya'y ibibigay. Panginoon, kami ay humihingi ngayon. Ibigay mo sa amin ang karunungang kailangan namin upang gumawa ng mga tamang desisyon, upang magsalita ng mga tamang salita at upang kumilos ng mga tamang gawa. Huwag mo kaming hayaang magkamali dahil sa kakulangan ng karunungan, kundi gabayan mo kami sa bawat hakbang, sa bawat salita, at sa bawat aksyon na aming gagawin. Ama, nais din naming hingin sa iyo ang lakas para sa araw na ito. Alam po naming maraming hamon ang aming haharapin. May mga trabaho na dapat naming tapusin, may mga responsibilidad na dapat naming gampanan, at may mga pagsubok na dapat naming lampasan. Minsan, Panginoon, nararamdaman naming hindi na namin kaya. Nararamdaman naming pagod na kami, ubos na ang aming lakas, at wala na kaming gana pang magpatuloy. Ngunit sa mga sandaling iyon, naalala namin ang iyong pangako sa Isaias 40:31. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay mangagbabago ng kalakasan. Sila'y magsisipagpakanya ng mga pakpak na gaya ng mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mga hihirapan. Panginoon, gusto naming maging tulad ng mga agilang ito. Gusto naming makatakbo nang hindi napapagod, makalakad nang hindi nahihirapan, at lumipad ng mataas sa itaas ng lahat ng mga problema at hamon ng buhay. Kaya po, Ama, ibigay mo sa amin ang lakas na ito. Palakasin mo ang aming mga katawan, bigyan mo ng sigla ang aming mga espiritu, at pasiglahin mo ang aming mga puso upang kami ay may kakayahang harapin ang lahat ng darating sa amin ngayong araw. At higit sa lahat, Panginoon, nais naming hingin sa iyo ang iyong kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito, sa gitna ng ingay at gulo ng buhay, nais naming makaranas ng iyong kapayapaang lumampas sa lahat ng pangunawa. Tulad ng sinabi sa Juan 4:27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi kung paano ibinibigay ng sanlibutan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso o matakot man. Panginoon, ibigay mo sa amin ang kapayapaang ito. Ang kapayapaang hindi nawawala kahit may mga problema. Ang kapayapaang nananatili kahit may mga pagsubok. At ang kapayapaang pumupuno sa aming mga puso kahit ang lahat sa paligid namin ay magulo at walang kaayusan. Nais naming maramdaman ang iyong kapayapaan ngayong umaga, Panginoon, upang kami ay makapagsimula ng araw na may katahimikan sa puso, may kalinawan sa isipan, at may kasiguruhan sa aming espiritu na ang lahat ay magiging maayos dahil ikaw ay kasama namin. Panginoon, ngayong kami ay nandito na sa iyong presensya, nais din naming ipanalangin ang aming mga pamilya. Ama, alam mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya. Alam mo ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga problema, at ang kanilang mga hamon. Kaya po ngayong umaga kami ay nag-aangat sa iyo ng aming mga mahal sa buhay. Una, ipinanalangin namin ang aming mga asawa. Panginoon, pagpalain mo sila ngayong araw. Protektahan mo sila saan man sila magpunta. Bigyan mo sila ng kalusugan, lakas at karunungan sa lahat ng kanilang ginagawa. Kung may mga problema sila, maging ito man ay sa trabaho, sa kalusugan o sa anumang aspeto ng kanilang buhay, kami ay nananalangin na ikaw ay dumating at magbigay ng solusyon. Gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon, protektahan mo sila sa lahat ng kapahamakan at pagpalain mo sila ng sagana. Sana po, Panginoon, ang aming mga asawa ay makaramdam ng iyong pag-ibig sa pamamagitan namin at sana kami ay maging instrumento ng iyong biyaya sa kanilang buhay. Ipinanalangin din namin, Panginoon, ang aming mga anak. Ama, ang aming mga anak ay mga regalo mula sa iyo. Sila ay mga biyaya na ipinagkatiwala mo sa amin upang alagaan, gabayan at turuan.
Kaya po ngayong umaga, kami ay humihingi ng iyong proteksyon sa kanila. Protektahan mo sila sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng panganib at sa lahat ng temptasyon ng mundong ito. Bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral, ng katapatan sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba, at ng takot sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, nais naming ang aming mga anak ay lumaki na may pagmamahal sa iyo, may respeto sa amin bilang kanilang mga magulang, at may mabuting asal na makapagdudulot ng karangalan sa iyong pangalan. Kaya po, Ama, gabayan mo sila, turuan mo sila, at ituwid mo ang kanilang mga landas. Kung sila ay maligaw, ibalik mo sila sa tamang daan. Kung sila ay mahulog, itayo mo sila at bigyan ng lakas na muling tumayo. At kung sila ay nagtatagumpay, turuan mo silang magpasalamat at manatiling mapagpakumbaba. Ipinanalangin din namin ang aming mga magulang. Panginoon, salamat po sa mga magulang na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang pagmamahal at sa lahat ng sakripisyo na ginawa nila para sa amin. Ngayon po, Ama, nais naming hingin sa iyo na pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng mahabang buhay, ng mabuting kalusugan at ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kung sila ay may mga sakit, Panginoon, ikaw po ang aming manggagamot. Hawakan mo sila, pagalingin mo sila at ibalik sa kanila ang kanilang lakas at sigla. Kung sila ay may mga problema, maging ito man ay pinansyal, emosyonal o espiritual, kami ay nananalangin na ikaw ay dumating at magbigay ng tulong. Panginoon, nais naming mabayaran ang lahat ng kabutihan na ginawa nila sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aalaga sa kanila, ng aming pagmamahal at ng aming panalangin para sa kanila. Ipinanalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga kamag-anak at ang buong pamilya namin. Alam mo po, Ama, ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga sitwasyon at ang kanilang mga pangangailangan. Kaya po ngayong umaga, kami ay nananawagan sa iyo na pagpalain mo silang lahat. Protektahan mo sila, gabayan mo sila, at bigyan mo sila ng lahat ng kailangan nila. Kung may mga away sa loob ng pamilya, Panginoon, ikaw po ang aming tagapagpayapa. Dalhin mo ang pagkakasundo, ang pagmamahalan at ang pagkakaisa sa aming pamilya. Kung may mga kapatid na malayo sa iyo, Panginoon, dalhin mo sila pabalik. Hipuin mo ang kanilang mga puso, buksan mo ang kanilang mga isipan at gabayan mo sila pabalik sa iyong mga bisig. At kung may mga kapatid na nangangailangan ng tulong, Panginoon, gawing instrumento kami ng iyong biyaya upang makatulong sa kanila, upang mapalakas sila, at upang malaman nilang hindi sila nag-iisa dahil mayroon silang pamilya na nag-aalaga at isang Diyos na nagmamahal. Panginoon, nais din naming ipanalangin ngayong umaga ang aming kalusugan. Ama, ang aming mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya po, nais naming hingin sa iyo na pangalagaan mo ang aming kalusugan. Bigyan mo kami ng lakas sa aming mga katawan, ng sigla sa aming mga espiritu, at ng kalinawan sa aming mga isipan. Kung may mga sakit kami, Panginoon, ikaw po ang manggagamot. Tulad ng sinabi sa Exodo 15:26, Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Panginoon, pinagaling mo noon ang mga may sakit, binuhay mo ang mga patay, at nagpakita ng mga himala. Naniniwala kami na ikaw ay pareho pa rin ngayon. Kaya po, Ama, kung may mga bahagi ng aming katawan na masakit, pakigalingin mo. Kung may mga sakit na dumarating sa amin, pigilan mo ito. At kung may mga karamdaman na nais na sumira sa amin, ipahayag mo ang iyong kapangyarihan at utos na umalis ang mga ito sa iyong pangalan. Nais din po naming ipanalangin ang mga kaanak at kaibigan naming may mga sakit. Panginoon, alam mo po kung sino-sino sila. Alam mo ang mga pangalan nila at ang mga karamdaman na kanilang dinaranas. Kaya po ngayong umaga, kami ay nananalangin para sa kanila. Pagalingin mo sila, Panginoon. Hawakan mo sila ng iyong kamay na makapangyarihan.
Alisin mo ang sakit, alisin mo ang karamdaman, at ibalik sa kanila ang kanilang kalusugan at lakas. Bigyan mo rin ng karunungan ng mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanila. Gabayan mo ang kanilang mga kamay. Bigyan mo ng tamang diagnosis at gabayan mo sa tamang gamot at paggamot. At sa mga pamilya ng mga may sakit, Panginoon, bigyan mo sila ng lakas, ng pag-asa, at ng pananampalataya na ikaw ay gumagawa at hindi mo sila pababayaan. Panginoon, nais din naming humiling ng kalayaan mula sa lahat ng pagkakaalipin. Alam po namin na maraming tao ang nakakulong sa iba't ibang uri ng pagkakaalipin. May mga tao na alipin ng bisyo, alipin ng masasamang gawain at alipin ng kasalanan. Kaya po ngayong umaga, kami ay nananalangin para sa kalayaan. Tulad ng sinabi sa Juan 8:36, kaya kung kayo'y palayain ng anak ay magiging tunay ngang mga malaya. Panginoon, nais naming maranasan ang kalayaang ito, kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa pag-aalala, kalayaan mula sa kasalanan, at kalayaan mula sa lahat ng bumibigat sa aming espiritu. Kaya po, Ama, kami ay humihingi na ikaw ay dumating at pakawalan ang mga tali na nagbubuklod sa amin. Sirain mo ang mga kadena na nakakapit sa amin at palayain kami upang makapaglingkod sa iyo ng buong kalayaan at kagalakan. Nais din po naming ipanalangin ang iba't ibang sitwasyon sa aming buhay. Una, ipinanalangin namin ang aming mga trabaho. Panginoon, salamat po sa mga trabaho na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa pagkakataong kumita, maglingkod at maging produktibo. Ngunit alam po namin na ang trabaho ay minsan ay nakakabigat, nakaka-stress at nakakapagod. Kaya po, Ama, kami ay humihingi ng iyong lakas at karunungan sa aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kakayahang gampanan ang aming mga tungkulin ng mahusay. Pagpalain mo ang aming mga kamay sa lahat ng aming ginagawa. At kung may mga problema sa trabaho, maging ito man ay mga hindi pagkakaunawaan sa mga katrabaho, mga mahihirap na proyekto o mga hamon sa negosyo, kami ay nananalangin na ikaw ay dumating at magbigay ng solusyon. Para din po sa mga walang trabaho, Panginoon, kami ay nanalangin. Alam mo po ang kanilang mga paghihirap, ang kanilang mga alalahanin, at ang kanilang mga pangangailangan. Kaya po, Ama, kami ay humihingi na buksan mo ang mga pinto ng pagkakataon para sa kanila. Dalhin mo sila sa mga taong makakatulong, sa mga kumpanyang nangangailangan ng kanilang mga kakayahan, at sa mga sitwasyon kung saan sila ay makakahanap ng trabaho. Bigyan mo sila ng tiwala, ng pag-asa, at ng determinasyon na patuloy na maghanap at huwag sumuko. At sa tamang panahon, Panginoon, ibigay mo sa kanila ang trabahong perpekto para sa kanila, ang trabahong magbibigay ng sapat na kita, ng kasiyahan at ng pagkakataon na lumago at umunlad. Ipinanalangin din namin ang aming mga kabataan. Panginoon, ang mga kabataan ngayon ay humaharap sa napakaraming hamon. May social media, peer pressure, droga, immoralidad at marami pang iba. Kaya po, Ama, kami ay nananalangin para sa kanila. Protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan. Bigyan mo sila ng lakas na tumanggi sa temptasyon, ng tapang na tumayo para sa katotohanan at ng karunungan na pumili ng tama sa mali. Gabayan mo ang kanilang mga puso pabalik sa iyo, Panginoon. Dalhin mo sila sa mga mabubuting kaibigan, sa mga taong makakaapekto sa kanila ng positibo, at sa mga karanasan na makapagpapalakas ng kanilang pananampalataya. At para sa mga magulang ng mga kabataan, bigyan mo sila ng karunungan sa pagpapalaki, ng pasensya sa pakikitungo, at ng pag-ibig na walang kondisyon na magpapakita sa kanilang mga anak na sila ay mahalaga at pinahahalagahan. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming bansa. Ama, alam mo po ang sitwasyon ng ating bansa. Alam mo ang mga problemang kinakaharap nito, ang mga hamong pinagdadaanan nito, at ang mga pangangailangan ng mga mamamayan.
Kaya po ngayong umaga, kami ay nanalangin para sa ating bansa. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga pinuno. Gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon upang ang kanilang mga pulisiya at programa ay makatutulong sa mga tao at makapagdudulot ng pag-unlad sa bansa. Alisin mo, Panginoon, ang katiwalian sa gobyerno. Ituwid mo ang mga taong nagnakaw ng pera ng bayan at gawing makatarong ang aming sistema. Dalhin mo ang pagbabago, Panginoon, ang pagbabagong magsisimula sa mga puso ng mga tao at lumawak hanggang sa buong bansa. At sa mga mamamayan, turuan mo kaming maging responsabling citizens na sumusunod sa batas, tumutulong sa kapwa at nag-aambag sa ikauunlad ng ating lipunan. Ipinanalangin din namin ang aming mga pastol, mga lider ng simbahan at ang buong katawan ni Kristo. Panginoon, salamat po sa mga taong itinalaga mo upang mangasiwa sa ating espiritual na paglaki. Salamat po sa kanilang dedikasyon, sa kanilang sakripisyo at sa kanilang pagmamahal sa iyo at sa mga tao. Ngayon po, Ama, kami ay nanalangin na palakasin mo sila. Bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy sa kanilang ministries. Protektahan mo sila mula sa mga pag-atake ng kaaway. Bigyan mo sila ng karunungan sa pagtuturo, ng tapang sa pagpuna ng kasalanan, at ng pag-ibig sa paglilingkod sa mga tao. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya at protektahan mo sila mula sa lahat ng kapahamakan. Para din po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, kami ay nanalangin. Maraming tao sa mundo na wala pang personal na relasyon sa iyo. Sila ay nabubuhay ng walang pag-asa, walang direksyon at walang layunin. Kaya po, Ama, kami ay nananalangin na ihayag mo ang iyong sarili sa kanila. Dalhin mo sila sa mga taong makakapagbahagi ng iyong salita, sa mga karanasan na magbubukas ng kanilang mga puso at sa mga sitwasyon na magpapakita sa kanila ng kanilang pangangailangan sa iyo. Panginoon, nais naming maraming tao ang maligtas. Maraming tao ang makakilala sa iyo at maraming tao ang makaranas ng iyong pag-ibig at iyong biyaya. Para din po sa mga nanonood at nakikinig sa amin ngayong umaga na ito, Panginoon, kami ay nananalangin. Alam mo po ang bawat isa sa kanila. Alam mo ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga sitwasyon at ang kanilang mga pangangailangan. Kaya po, Ama, hipuin mo ang kanilang mga puso ngayong umaga. Kung may mga nakakaranas ng kalungkutan, aliwin mo sila. Kung may mga nalulungkot, pasayahin mo sila. Kung may mga nag-aalala, panatahimikin mo sila. Kung may mga nagdudusa, ginhawain mo sila. At kung may mga nawawala, hanapin mo sila at dalhin pabalik sa iyong mga bisig. Panginoon, gawing channel kami ng iyong biyaya upang sa pamamagitan ng simpleng panalangin ito, maraming buhay ang mababago, maraming puso ang mahihikayat, at maraming tao ang makakahanap ng pag-asa at kalayaan. Panginoon, ngayon ay nais naming gawing praktikal ang aming panalangin. Alam po namin na habang espiritual ang aming relasyon sa iyo, mayroon ka ring pakialam sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Tulad ng sinabi sa Mateo 6:11, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Panginoon, hindi ka lamang interesado sa aming espiritual na buhay, kundi pati na rin sa aming pisikal na pangangailangan. Kaya po ngayong umaga, kami ay humihingi ng iyong probisyon. Alam mo po ang aming mga pangangailangan, ang aming mga bayarin at ang aming mga obligasyon. Kaya po, Ama, kami ay umaasa sa iyo na magbigay ng lahat ng kailangan namin. Tulad ng sinabi sa Filipos 4:19, at ang aking Diyos ay magbibigay sa inyo ng inyong buong pangangailangan ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Panginoon, naniniwala kami sa pangako na ito. Naniniwala kaming hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan sa pangangailangan, at hindi mo kami hayaang magutom o kawalan ng anuman. Kaya po, Ama, kami ay humihingi ng iyong probisyon para sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Bigyan mo kami ng pagkain para sa aming mga mesa,
ng damit para sa aming mga katawan at ng tirahan para sa aming mga pamilya. Bigyan mo kami ng sapat na kita upang bayaran ang aming mga utang, ang aming mga bills, at ang lahat ng aming mga obligasyon. Panginoon, hindi kami humihingi ng yaman o kayamanan, hindi kami humihingi ng sobrang dami na higit sa aming pangangailangan, kundi humihingi lamang kami ng sapat. Sapat na pagkain, sapat na damit, sapat na pera at sapat na yaman upang kami ay mabuhay ng maayos, makapaglingkod sa iyo ng walang alalahanin at makatulong pa sa iba na nangangailangan. Panginoon, para din po sa mga negosyante at mga may sariling negosyo, kami ay nanalangin. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, Panginoon. Dalhin mo ang mga customers, bigyan mo ng mga magagandang deals at gawing successful ang kanilang mga ventures. Iprotektahan mo ang kanilang mga investments, gabayan mo ang kanilang mga desisyon at bigyan mo sila ng karunungan sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. At higit sa lahat, turuan mo silang maging honest, maging fair at maging generous sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga empleyado at mga kliyente. Ipinanalangin din namin, Panginoon, ang mga taong may utang. Alam mo po kung gaano kahirap ang magdala ng pasanin ng utang. Ito ay nakaka-stress, nakakaproblema at nakakabigat sa kalooban. Kaya po, Ama, kami ay nananalangin na tulungan mo ang mga taong may utang. Bigyan mo sila ng paraan upang mabayaran ang kanilang mga obligasyon. Buksan mo ang mga pinto ng pagkakataon, dalhin mo ang mga taong makakatulong at gawing posible ang mga bagay na tila imposible. At turuan mo rin sila ng tamang pamamahala ng pera upang sa hinaharap, hindi na sila muling mahulog sa gayong sitwasyon. Panginoon, nais din naming hingin sa iyo ang karunungan sa paggamit ng pera. Maraming tao ang nabibigo hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa hindi wastong paggamit nito. Kaya po, Ama, turuan mo kaming maging mabuting tagapangasiwa ng lahat ng ibinigay mo sa amin. Turuan mo kaming mag-ipon para sa hinaharap, magtabi para sa emergency, at magbahagi para sa mga nangangailangan. Turuan mo kaming mabuhay ng simple, kontento sa mayroon, at hindi sakim o matakaw sa mga material na bagay. At higit sa lahat, turuan mo kaming magtiwala sa iyo na ikaw ang aming tunay na kayamanan, ang aming tunay na yaman, at ang aming tunay na seguridad, hindi ang pera o anumang material na bagay. At ngayon, Panginoon, habang kami ay papalapit na sa katapusan ng aming panalangin, nais naming gumawa ng mga deklarasyon sa iyong pangalan. Mga deklarasyong nakabatay sa iyong salita, mga deklarasyong puno ng pananampalataya, at mga deklarasyong magdadala ng pagbabago sa aming buhay. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagsasabi, ang araw na ito ay araw ng pagpapala. Ang araw na ito ay araw ng kagalakan. Ang araw na ito ay araw ng tagumpay. Hindi kami lilipas ang araw na ito ng walang presensya ng Diyos. Hindi kami lilipas ang araw na ito ng walang kapayapaan sa puso. Hindi kami lilipas ang araw na ito ng walang pagpapala sa aming buhay. Idinedeklara namin, Panginoon, na kami ay mga anak mo. Tulad ng sinabi sa Juan 1:22, datapuat sa lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay sa mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Kami ay mga anak mo, Panginoon, at dahil dito, mayroon kaming karapatan sa lahat ng iyong mga pangako. Mayroon kaming access sa iyong trono ng biyaya. Mayroon kaming karapatang magsalita sa iyo ng direkta at malaman na ikaw ay nakikinig. Idinedeklara din namin na kami ay mga tagumpay. Tulad ng sinabi sa Roma 8:37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo'y higit kay sa nangagiging tagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Hindi kami mga talo, Panginoon. Hindi kami mga biktima ng kapalaran. Hindi kami mga alipin ng takot o ng pag-aalala.
Kami ay mga tagumpay dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong kapangyarihan at dahil sa iyong biyaya na gumagana sa aming buhay. Idinedeklara namin na kami ay protected. Tulad ng sinabi sa awit 121:7-8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula ngayon hanggang magpakailan paman. Kami ay protected, Panginoon. Wala kaming dapat ikatakot dahil ikaw ay kasama namin. Wala kaming dapat ikalimot dahil ikaw ay nag-iingat sa amin. At wala kaming dapat ikabahala dahil ikaw ay may kontrol sa lahat. Idinedeklara namin na kami ay blessed. Tulad ng sinabi sa Efesos 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na nagpala sa atin ng lahat ng pagpapalang ukol sa Espiritu sa mga dakong ukol sa kalangitan kay Kristo. Kami ay pinagpala, Panginoon, ng lahat ng espiritual na pagpapala sa kalangitan. Hindi lamang kaunting biyaya, hindi lamang ilang piraso ng pagpapala, kundi lahat ng pagpapala ay sa amin dahil sa iyong biyaya at pag-ibig. Idinedeklara namin na kami ay may karunungan. Tulad ng sinabi sa Santiago 1:5 na nabanggit na natin kanina, kung kami ay kulang sa karunungan, kami ay humingi sa iyo at ikaw ay nagbibigay. Kaya idinedeklara naming mayroon kaming karunungan. Karunungan sa pagdedesisyon, karunungan sa pakikitungo sa iba, at karunungan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Idinedeklara namin na kami ay malusog. Tulad ng sinabi sa track Juan 1:2, minamahal ko, ipinapanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at lumago ang iyong kalusugan ayon sa iyong kaluluwa na gumiginhawa. Kami ay malusog, Panginoon. Ang aming mga katawan ay malakas, ang aming mga isipan ay malinaw, at ang aming mga espiritu ay masigla. Idinedeklara namin na kami ay may kapayapaan. Tulad ng sinabi sa Juan 14:27 na nabanggit na natin, ikaw ay nag-iwan ng kapayapaan sa amin, kaya mayroon kaming kapayapaan, Panginoon. Kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga tahanan, at kapayapaan sa lahat ng aming mga relasyon. Idinedeklara namin na ang aming mga panalangin ay sinasagot. Tulad ng sinabi sa French 1:14-15, at ito ang pagkatiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung ating hingin ang anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. At kung nalalaman nating tayo'y dinidinig niya tungkol sa anumang bagay na ating hingin, ay nalalaman nating mayroon tayo ng mga kahilingan na ating hingin sa Kanya. Alam naming sinasagot mo ang aming mga panalangin, Panginoon, hindi laging sa paraan na gusto namin, hindi laging sa oras na inaasahan namin, ngunit laging sa perpektong panahon at sa perpektong paraan na nakakabuti para sa amin. Idinedeklara namin na ang kadiliman ay hindi magtatagumpay sa aming buhay. Tulad ng sinabi sa Juan 1:5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at hindi ito natanto ng kadiliman. Kami ay ilaw, Panginoon, dahil ikaw ay ilaw at ikaw ay nasa amin. Kaya ang kadiliman ay hindi makakatalo, ang kasamaan ay hindi makakahigit, at ang demonyo ay hindi makapapanaig sa aming buhay. At sa wakas, Panginoon, idinedeklara naming ang araw na ito ay pag-aari mo. Hindi namin ito araw, hindi ito araw ng mundo, kundi ito ay iyong araw. Tulad ng sinabi sa awit 118:24, ito ang kaarawan na ginawa ng Panginoon. Tayo'y mga galak at mangagsaya rito. Ang kaya ngayong araw na ito, kami ay magagalak, kami ay masasaya, at kami ay magpupuri sa iyo, dahil ito ay iyong ginawa at ito ay mabuti. Panginoon, ngayong kami ay paparating na sa dulo ng aming panalangin, nais naming magpasalamat sa iyo ng isang beses pa. Salamat po sa oras na ito ng pakikipag-ugnayan sa iyo. Salamat po sa pagkakataong makapanalangin, makapagpahayag ng aming mga pangangailangan at makinig sa iyong boses. Salamat po sa iyong presensya na nadama namin ngayong umaga.
Salamat po sa iyong Espiritu Santo na nag-aral sa amin, naggabay sa amin at nagpalakas sa amin. At salamat po sa lahat ng mga sagot sa panalangin na darating, sa lahat ng mga pagpapala na paparating, at sa lahat ng mga himala na mangyayari dahil sa iyong biyaya at kapangyarihan. Ngayong kami ay aalis mula sa lugar na ito ng panalangin at babalik sa aming mga gawain. Nais naming konsagrahin sa iyo ang mga susunod na oras. Konsagrahin namin sa iyo ang aming trabaho ngayong araw. Sana po ang lahat ng aming gagawin ay magdulot ng karangalan sa iyong pangalan. Konsagrahin namin sa iyo ang aming mga salita. Sana po ang bawat salita na lalabas sa aming bibig ay salitang makakapagpalakas, makakapag-encourage at makakapagdulot ng buhay sa mga taong makakapakinggan. Konsagrahin namin sa iyo ang aming mga kilos. Sana po ang bawat galaw namin, bawat hakbang namin at bawat aksyon namin ay alinsunod sa iyong kalooban at nakatutupad sa iyong layunin para sa aming buhay. Konsagrahin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pakikipag-ugnayan sa ibang tao ngayong araw. Sana po ang bawat tao na makikita namin, makakausap namin o makakasalamuhan namin ay makita sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong kabaitan at ang iyong liwanag. Gawing instrumento kami ng iyong biyaya, Panginoon, upang sa pamamagitan namin ang iba ay makaramdam ng pag-asa, makatanggap ng pagpapala at makakilala sa iyo ng mas malalim. Panginoon, hinihiling din namin sa iyo na ang presensya mo ay patuloy na sumasa amin sa buong araw. Huwag mo kaming iwanan kahit sandali lamang. Huwag mo kaming pabayaan na maglakad mag-isa, kundi samahan mo kami sa bawat hakbang, gabayan mo kami sa bawat desisyon at protektahan mo kami sa bawat panganib. Nais naming maramdaman ang iyong presensya hindi lamang ngayong umaga, kundi buong araw, buong gabi at buong buhay naming. At sa gabi, Panginoon, kung kami ay uuwi na sa aming mga tahanan, nais naming makabalik na may pasasalamat sa puso, may ngiti sa labi at may testimonya ng iyong kabutihan sa aming mga bibig. Nais naming masabi sa gabi, salamat, Panginoon, sa magandang araw. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong proteksyon, at salamat sa lahat ng mga pagpapalang natanggap ko ngayong araw. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay nag-iiwan ng lahat sa iyo. Nag-iiwan kami ng aming mga alalahanin dahil alam naming ikaw ay nag-aalaga. Nag-iiwan kami ng aming mga takot dahil alam naming ikaw ay kasama namin. Nag-iiwan kami ng aming mga problema dahil alam naming ikaw ay may solusyon. At nag-iiwan kami ng aming sarili sa iyong mga kamay dahil alam naming dun kami ay ligtas, protektado at buong kaligtasan. Salamat, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Espiritu Santo. Sa iyo ang karangalan, ang papuri at ang pagdakila magpakailanman. Lahat ng ito ay aming hinahandog sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, sana po ay na-bless kayo ng panalangin ito ngayong umaga. Sana po ay naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos habang tayo ay nananalangin. At sana po ay may mga bagay na tumama sa inyong puso, mga salitang gumising sa inyong espiritu at mga pangakong nagbigay sa inyo ng pag-asa. Ngayong kami ay tapos na sa panalangin, nais kong anyayahan kayong lahat na mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa amin kung paano kayo na-bless ng panalangin ito, kung ano ang mga specific na bagay na ipinanalangin ninyo habang kami ay nananalangin, o kung may mga prayer requests kayo na nais ninyong ibahagi. Alam kong maraming iba pang kapatid ang magpa-pray para sa inyo at magbibigay ng encouragement. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, nais kong anyayahan kayong mag-subscribe ngayon. Pindutin lang ang subscribe button at i-click ang notification bell upang kayo ay makakatanggap ng notification tuwing may bagong video kami. Araw-araw kaming nag-u-upload ng mga panalangin, mga devotionals at mga mensahe na makakatulong sa inyong espiritual na paglaki. Kaya huwag kayong
mag-atubiling sumali sa aming komunidad ng mga mananampalataya na sama-samang lumalaki sa pananampalataya, sama-samang nag-i-encourage sa isa't isa, at sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon. At sa lahat ng sumusuporta sa ministry na ito, sa lahat ng nag-share ng aming mga videos, at sa lahat ng nanalangin para sa amin, maraming salamat po. Kayo ay malaking bahagi ng ministeryo na ito at hindi ito magiging posible kung wala kayo. Kaya mula sa puso naming salamat at pagpalain nawa kayo ng Diyos ng husto. Kaya ngayon mga kapatid, oras na para magsimula ng inyong araw. Lumabas kayo ngayong umaga na may tapang, may pag-asa at may kasiguruhan na ang Diyos ay kasama ninyo. Huwag kayong matakot sa anumang hamon na darating. Huwag kayong mag-alala sa mga problemang kinakaharap ninyo, kundi magtiwala kayo sa Diyos na may plano siya para sa inyo. May layunin siya para sa inyong buhay at may pagpapala siya na naghihintay. Ang araw na ito ay araw ng pagpapala. Ang araw na ito ay araw ng tagumpay. Ang araw na ito ay inyong araw. Kaya lakarin ninyo ito ng may ngiti, ng may pag-asa at ng may pagpupuri sa inyong mga labi. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Pasukin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at maawa sa inyo. Itanghal ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.